Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa gabi pong ito, pag-usapan po natin ang kahalagahan ng testimony or testimonya ng iyong buhay at kung paano ito nais ng Panginoon na maibahagi mo at makapagpapabago din naman sa buhay ng ibang tao. So sa oras na ito, bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Father God. Ama, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Tunay nga, Panginoon, wala po ako may pagmamalaki, Panginoon. But Lord, gusto ko lamang pong ibahagi ang aking testimony upang sa gayon, Lord God, maging isang magandang patotoo na magiging kalayaan, magiging pagpapala, magiging buhay, at magiging at mahihayag ang karangalan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga testimony nito. And I believe, Lord, those na makakarinig nito, Lord God, ang kabutihan mo at ang higit na mapaparangalan, Panginoon. And have your way, Holy Spirit, ikaw po ang mangusap sa oras na ito at patuloy na ang karangalan mo ang maihayag, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, Amen. Ayan nga po, isang magandang gabi po ulit sa ating lahat. Ang pag-aaralan po natin o ang ating tatalakayin ngayon ay about testimony. So ano po ba yung testimony? Sabi rito, importante na maibahagi po natin ang ating testimony upang maipakita natin ang kamanghamanghang kapangyarihan at katuwiran ng Diyos. Ito ay isang oportunidad na maipaunawa natin na tayo ay matutong magtiwala at maniwala sa Diyos. So habang ating ibinabahagi mga testimonya ng ating mga buhay, ang mga nakakarinig, and even tayo nadadagdagan ng ating tiwala at paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang kabutihan. Dito din, ay ipapakita natin ang mga kamanghamanghang bagay na kaya niyang gawin. Dito po pumapasok yung mga bagay na maaaring imposible sa tao, pero posible po sa Panginoon. So sa testimony ng ating mga buhay, maaaring may mga simpleng testimony, pero nakapagdudulot po ito ng kakaibang inspirasyon sa iba na maaaring same din po na dumaranas ng atin pong pinagdaanan. So sabi rito sa Biblia, sabi rin po na ipapakita din natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay. So once na ibinabahagi natin ang ating testimony, na ipapakita din po natin kung ano ang kamangha-manghang bagay ng Diyos. So sa maliliit na bagay na i-share mo, hindi mo na nakikita kung gaano o hindi natin napapansin na meron po palang mga tao na talagang mas nakikilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng mga testimonya na ating naibabahagi. So napaka-importante po nito na every Sunday na kapag ang worship leader nagtanong, meron po ba tayong testimony? Ang ganda po pala na maibahagi natin. Kasi dun sa kongregasyon, maaaring may isa doon na dinaranas o dumadanas ng pagsubok na kagaya ng sayo, at maaaring dahil sa testimony mo na napapagaang at nararamdaman nila ang pag-asa na nagbubuhat sa Diyos. Sabi sa Biblia, sa Psalms 145:7, they will give a testimony of your great goodness and will joyfully sing of your restoration. So, napakaganda po na sinasabi po dito sa Psalms 145:7 na they will give our testimony of your great goodness. So, sabi po dito, ibinibigay natin ang ating testimonya sa kabutihan ng Panginoon. At tayo'y masayang umaawit sa kanyang righteousness. So, ganun po yung kabanalan at katwiran ng Panginoon habang tayo ay nagte-testimony, habang masaya nating ibinabahagi ang ating testimony. Kaya sa gabing ito, pag-usapan po natin, bukod sa kahalagahan ng testimony, ano po ba yung testimony ng buhay ko na talagang gusto ko pong ibahagi? Actually, marami na po kayo narinig na testimony sa akin during my childhood hanggang sa lumaki po ako. Napakarami pong imposibleng bagay ang ginawa ng Panginoon. Napakarami pong mga kamanghamanghang bagay na gusto ko pong patuloy po na ma-share sa inyo at maunawaan nyo ang kabutihan ng Panginoon. Sabi ko nga po, sa mga nakaraan kong testimonya, maaaring minsan nagtatanong ka na sa Panginoon, Lord, naglilingkod ako sa inyo, pero bakit parang kinakapos ako? Bakit Panginoon parang hindi ka nakatingin sa akin, kundi may mga tao ka na masigit na pinagpapala kaysa sa akin? Maaaring sa gabing ito, yan ang question mo. Pero gusto kong marinig mo itong testimonya na ito, na ma-encourage ka na kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi instant. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi palakasan at wala rin siyang favoritism.
Ang nais lang ng Panginoon ay yung wholehearted na paglilingkod mo sa Kanya at yung wala kang aasahan kundi ang katapatan niya. Dumaan din ako sa mga punto na gano'n na parang nagko-question ako na, Lord, bakit po parang ang hirap ng buhay? Paano po ako magiging testimony sa iba? Kung hanggang ngayon po, eto po ako tuwing may maghihingi ng tulong, ang nasasabi ko na lang po ay ipapanalangin kita. Kasi hindi ko po kayang na magbigay, hindi ko po kaya dahil maging kami man po ay kinakapos. Pero alam niyo po, ang testimony ko, the more na nararanasan mo to, the more kang maglingkod sa Panginoon. Dahil alam mo kapatid, ang lahat ng tinatanim mo sa Panginoon, in His time, aanihin mo lahat. Makukuha mong lahat, ibibigay lahat ng Panginoon at walang imposible. And this is my testimony na na-share ko sa inyo noon pa na humiling ako sa Panginoon na, Lord, gusto ko pong magkaroon ng sariling negosyo. Pero mind you kapatid, wala akong ganong kalaking puhunan. Sasabihin ko sa inyo, wala po akong ganong kalaking puhunan. At tinatanong ko sa sarili ko, humihingi ako ng negosyo sa Panginoon. Pero paano? But the Lord, ang Diyos ng posible. Kaya alam mo kapatid, may mga proseso siya sa buhay ko na talaga namang unti-unti niyang inaayos. Masakit, may mga pamamaraan na talagang ang hirap, pero purihin ang Panginoon sa mga prosesong yun. Doon naman, patuloy niya naman akong tinutulungan upang makaahon. And sa panalangin ito, nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit niya, sa mga taong na nagtiwala. At habang ako nga ay napoproseso ng Panginoon, na magtiwala ka. So, ang request ko sa Lord, bigyan niyo po ako ng negosyo. Yung hindi, ang sa likod ng kaisipan ko, humihingi ka ng negosyo, may puhunan ka ba? Pero ganun pong kabuti ang Panginoon. And one day, bigla na lang pong may nagsabi sa akin na, dahil napagkatiwalaan ka at minahal mo tong aming negosyo, ito ay ibinibigay na namin sa'yo. Actually, kahit sabihin pa na babayaran, pero napakadali po ng paraan ng pagbabayad na hindi po talaga ako papahirapan. Napakabuti po ng Panginoon dahil gaano pong kahirap magkaroon ng negosyo sa panahon ngayon. Kailangan mo mag-ipon, kailangan mo na mahabang panahon. But to God be all the glory. Nagulat ako, amazed ako pagpasok ng taon. May isang kapatiran na nagsabi na yung negosyo nila dahil pupunta na sila sa ibang bansa, pinagkatiwala nila sa akin. And at the same time, is ilang panahon lang, ilang linggo lang, bigla na lang sinabi na, sige na, ibilihin ko na lang to sa ganitong paraan na mas madali, na mabebenta nila sa akin. Hindi po nila binenta ng biglaan na kailangan magbayad agad ako. Pero sa paraan na madali at mababayaran ko ng maayos. Purihin ang Panginoon. Meron po ba akong ganung kalaking puhunan? Ang negosyo pong ito is water refilling station. May puhunan po ba ako? Ang puhunan ko lang po ay pananampalataya sa Panginoon. Ang puhunan ko lang po ay pagluhod sa panalangin. Ang puhunan ko lang po ay ang tiwala sa Panginoon. Ganun lang po ang naging puhunan ko nung time na yon. Nung at the back of my mind, sinasabi na, may puhunan ka ba? Pero yung faith ko sinasabi, walang imposible sa Panginoon. Kaya maaaring sa oras na to, kapatid, dumaranas ka rin ng ganito. Na sa tuwing may lalapit sa'yo, nagugutom, ang lagi mo sinasabi, okay, let's pray. Pero hindi mo magawang dumukot sa iyong bulsa. Pero alam mo kapatid, salamat talaga sa Panginoon. Dahil itong testimony nito, gusto kong marinig mo na walang-wala ka man ngayon. Sa tingin mo ang hirap ng buhay, pero kapatid, subukan mong patuloy na magtiwala sa Panginoon dahil ang pagtitiwala mong yan, ang pagtatanim mong yan, ang paglilingkod mo sa Panginoon, aanihin mo sa taktang oras at panahon. Sabi nga sa Isaiah, mayroong tamang panahon ang Panginoon. At yung panahon na yan, kapatid, habang hindi pa dumarating, habang hinihinog pa ng Panginoon, patuloy kang magtanim, patuloy kang magmanalig at manampalataya sa Panginoon. At kapatid, nung dumating sa akin tong negosyo to, hindi rin po madali. Kasi may mga babayaran kang business permit, may mga babayaran kang ganito. Sabi ko, saan ako kukuha? Baka kulangin yung ipon ko. But glory to God, still, napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Natapos po, nakapangalan na po sa akin ngayon yung water refilling station. Purihin po ang Panginoon. Nagagalak po ang puso ko na ibahagi itong testimonyang ito upang kapatid, sa oras na ito, ikaw mismo magtiwala ka sa Panginoon.
Kahit ang mga karamdaman, kahit ang mga kaguluhan sa pamilya natin, kahit ang mga kaguluhan kahit na problema sa eskwelahan, matuto tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil ang pagtitiwala natin yan, aanihin natin. Sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Kasi kung patuloy tayo mananahan sa atin, kaisipan, kapatid, maniwala ka, hindi ka magtatagumpay. Kasi ang sasabihin ng isip mo, imposible. Pero pag sinabi mo at naniwala ka, nag-trust ka sa Panginoon, and hindi ka mag-lean sa iyong sariling paniniwala, maniwala ka, kapatid, na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos na ito, na pagkakatiwalaan natin, maniwala ka, kapatid, ang mga bagay na imposible na sasabihin ng isip mo, ang Diyos ang tutugon kung ibibigay mo lahat sa Kanya at patuloy kang magtitiwala. Kaya, kapatid, sa oras na ito, bakit ko sinasabi itong testimony nito? Para ipahayag sa iyo ng Panginoon na meron bang imposible sa Diyos? Mayroon bang mahirap sa Kanya? Meron ka bang dapat katakutan? At even, kapatid, ito lang March, nagkaroon ako na-hospital ako. Sabi ko sa Panginoon habang ako'y sinasalina ng dugo, Lord, kung ako po'y kukunin nyo ngayon dahil sumobrang baba ng hemoglobin ko, Lord, handa po ako. Kasi po, alam ko, Panginoon, kung ako'y kinuha nyo na, tapos na po ang aking misyon. Pero alam nyo, kapatid, ang sinasabi ng Panginoon habang ako'y sinasalinan, kaya ako nandoon ng time na yon dahil mayroon pang papagawa ang Panginoon, at maaaring ang papagawa ng Panginoon na yan ay yung mga testimonya na magpapalakas din sa ating lahat. Kaya nagagalak ang puso kong ibahagi sa inyo to, na maaaring sa iba, imposible, hindi totoo yan. Pero kapatid, naranasan ko kung paano at gaano kumilos ang Panginoon. At ngayon tinatamasa namin kung paano ang pagpapala ng Diyos. Sa ngayon, medyo hindi pa ganun katodo yung aming negosyo. Pero I know that ang Diyos na nagbigay nito, tapat ang Diyos na kukumpletuhin ito sa aming buhay. At gayon din sa buhay mo, kapatid, tapat ang Panginoong kukumpletuhin ang lahat ng hinihiling mo. Meron ka bang hinihiling sa tingin mo imposible sa Panginoon? Pakinggan mo ang testimonyang ito. Wala akong puhunan, pero meron akong pagtitiwala sa Panginoon. Mayroon akong malasakit sa aking kapwa, at maaaring yun yung ginamit ng Panginoon, yung mga taong yun ang ginamit ng Panginoon para itong testimonyang ito ay marinig mo. Wala akong puhunan, hindi ko rin alam paano i-manage ito, pero alam nyo, during yung process ng Panginoon, tinuruan niya akong paano magproseso nitong water station bago niya ibigay sa akin to ng literal. At nagagalak po talaga yung puso ko. Dahil for 1 year, talaga pong naging tauhan muna ako. Tinuruan ako ng Panginoon paano ko i-handle ng tama. At sabi nga, di ba sa Biblia, kapag may mga bagay na pinagkatiwalaan ka sa maliliit na bagay at napagkatiwalaan ka, pagkakatiwalaan ka din sa malalaking bagay. At nung humihiling ako sa Panginoon 2 years ago, 2022, ang sabi ko lang sa Diyos, Panginoon, gusto ko po ng negosyo. Kasi po ang rason ko lang po, ayoko pong mapabayaan yung ministry ko, and at the same time gusto kong makatulong sa asawa ko. Yan lang po yung hawak ko, wala po akong ibang puhunan. Kung meron man po akong na pinansyal na nagamit, napaka-minimal lang para sa isang water station. Kaya po, buti po ang Panginoon, tapat po ang Panginoon, at tunay siya sa kanyang pangako. At nawa, kapatid, sa oras na ito, sa narinig mong testimonyang ito, many times nangangailangan kami, many times lumalagpas kami sa pagbayad ng kuryente, ng tubig, sa bahay. Many times kinakapos kami. But God is good. God is gracious. Huwag kang magpatinag sa mga pagsubok na ito, kapatid. Huwag kang matakot sa mga pagsubok na ito. At patuloy kang magtiwala at patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod mo na yan at ang pagtitiwala mo sa Diyos, yan ang puhunan mo sa isang napakagandang patotoo na magagamit mo rin sa mga kapatiran na meron ding same problem kagaya sa'yo. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kapatid, nasaan ka man ngayon, pakinggan mo tong patotoong ito. Walang imposible sa Panginoon.
kung paano kang magtiwala sa Diyos. Ganyan ka rin niya pagkakatiwalaan sa maliliit hanggang sa malalaking bagay. At isang araw ikaw na ang tatayo dito sa harapan at magtetestimonya ng kagandahang loob ng Panginoon sa buhay mo. At nawa itong testimony na ito, marami ang makarinig at maunawaan nila na ang Diyos ay hindi maramot, na ang bawat proseso ng Panginoon isinasaayos niya dahil ang Diyos ay Diyos na nasasaayos. Ang bawat ginagawa niya sa buhay mo ay mayroong right time. May time frame para sa Kanya. At ang lahat ng ginagawa mo nakasulat sa Panginoon at hindi niya yan pababayaan at patuloy niyang pinakikinggan ang panalangin mo. Kaya sa oras na to kapatid, patuloy kang makinig, manalangin at magtiwala sa Diyos dahil ang pinapanalangin mo niyan, hindi imposible yan at patuloy na gagawin ng Panginoon. Ang kailangan mo lang magtiwala ka. Isang araw, maririnig ang testimonya mo sa kabutihan ng Panginoon at mayroon kang ang kaligayahan ng kanyang katuwiran ang iyong maihahayag. Yun lamang kapatid, at nawa sa oras na ito na pagpala ka sa narinig mo at patuloy na naunawaan mo kung gaano ang Diyos na ito ay tapat sa kanyang pangako. Kapatid, walang imposible sa Diyos. Kung paano ang langit at ang lupa, hindi man sila nag-aabot pero nakikita natin, ganon din ang Diyos. Ganon din ang Diyos sa buhay mo. Ang kapangyarihan niya, hindi natin nauunawaan, pero ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo ngayon. Kaya kapatid, sabayan mo ako sa panalangin ito na may hayag ng Panginoon sa buhay mo at magkaroon ka ng testimonya na maririnig at magagamit mo upang marami pa ang kumilala sa Panginoon. Hallelujah, Father God. Blessed be your holy name. Panginoon, narinig, Panginoon, ang mensahe mo. Narinig ang testimonyang ito, Panginoon. Lord, hindi ko po ito testimony, Panginoon. Hindi din po ito nagdudulot ng kayabangan, Panginoon, na may pakita na ganito ngayon ang estado ko. But Lord, ang gusto kong marinig at maunawaan nila, Panginoon, kung gaano kang kabuti sa aming buhay, Panginoon. Ikaw na naging tapat na Diyos ay magiging tapat din na Diyos sa nakikinig ngayong oras na ito. Ikaw na dakilang Diyos na naging tapat, Panginoon, sa iyong pangako sa aming pamilya ay magiging tapat ka ring Diyos, ay tapat ka ring Diyos sa nakikinig, Panginoon, ngayong gabing ito. Ama, naniniwala ako, Lord God, ang daming testimony, Panginoon, ang daming mga mula noon hanggang ngayon, ang daming testimonya na nais mong iparinig namin, Panginoon. But Lord, ito po yung napili kong testimony. Dahil Lord, gusto kong ipaunawa sa nakikinig, Panginoon. Ang mga bagay na imposible sa mundo ay posible sa iyo, Panginoon. Upang ipaunawa mo sa amin na huwag naming mahalin ang mundong ito. At higit naming mahalin ang katuwiran mo dahil Lord, ang pagmamahal mo ay sapat at tapat sa bawat isa, Panginoon. Kaya Ama, salamat po sa mensaheng ito na nagbigay sa amin ng joy, Lord God, ng karangalan, Panginoon, upang maibahagi ang katuwiran mo sa bawat isa. Ama, nawa sa mga nakinig, Panginoon, maging tuntungan ito ng pagpapala ng kanilang buhay at maunawaan nila, Panginoon, kung gaano kang kabuti at katapat na Diyos at kamangha-mangha, Ama, ang iyong ginagawa sa bawat isa. At Ama, sa oras din pong ito, Ama, amin pong dinadalangin ng bansang Israel, Panginoon. Ama ko, naniniwala po ako, Lord God, na patuloy mong iniingatan at sinisinta ang bansa mong ito, Panginoon. Patuloy nga po, Ama Diyos, na ang iyong mga anghel mula sa harapan, sa likuran, at sa bawat pwesto at sulok ng Israel ay nariyaan nakabantay at nakikipaglaban para, Panginoon, sa tagumpay ng iyong bayan, Panginoon. Ama, naniniwala po ko, hindi ang sandata makapagpapatahimik sa kalaban, kundi ang pananampalataya, Panginoon, at kung paano, Ama Diyos, ang bansang Israel ay naninindigan at tumatayo ng may pananampalataya sa Diyos na buhay, sa Diyos na kumikilos, at sa Diyos na kamangha-mangha, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat sa patuloy mong pagkilos, Panginoon. And even Lord, sa aming bansang Pilipinas, patuloy mong pagpalain ng aming bansa mula po sa mga namiminuno, sa ekonomiya, Panginoon. Even sa mainit na panahong ito, Lord God, na marami po ang talagang nahahapo, nagrereklamo dahil sa sobrang init. Lord, take control of everything, Lord God. Ikaw nga ang Diyos na lahat ay kontrolado mo, Panginoon. And Lord, maraming salamat po sa gabi-gabi, Panginoon, na mensahe mo sa daily devotion, Lord God. At Lord, ang bawat testimonya ng aming mga buhay
ay magpabahagi lamang at pagpapakita na kamangha-mangha ang iyong katwiran at makapangyarihan kang Diyos. At Ama, ito rin po yung oportunidad naming lahat upang marami ang maniwala at kumilala pa sa iyo, Panginoon. Kaya nawa, Aman Diyos, ang mga bagay na ito na naririnig mula sa umpisa hanggang sa wakas itong daily devotion na ito, Panginoon, ng season 34. Ama, maging kabahagi man kami, Panginoon, pero ikaw pa rin ang higit na maparangalan naman, Diyos. Salamat po at purihin ka, Ama, sa iyo lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Lord God, patuloy po ang kaningningan mo at kaluwalhatian mo sa aming bansa, sa aming iglesia at sa aming mga pamilya. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumaiyo at patuloy na ang kamanghamanghang bagay ay kumilos sa iyo ngayon at magpakailanman. God bless, kapatid.